lahat. Maraming salamat sa iyong panunood, kapatid. Sa oras na ito ay nais kitang batiin ng isang mapagpalang umaga. Sa ating pag-aaral ngayong umaga, nais kong magbigay ng dalawang katanungan. Ano nga ba yung aim mo sa iyong buhay? What is your aim in your life? At pangalawa, whom do you serve? Kanino mo nga ba ibinibigay ang iyong paglilingkod? So, yun yung dalawang katanungan na ating pag-aaralan ngayong umagang ito. And ang ating passage ay mababasa natin sa Mateo chapter 6 verse 19 to 24. Mateo chapter 6 verse 19 to 24. Basahin po natin. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang, at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip mag-impok kayo ng kayamanan sa langit, dooy walang naninirang insekto at kalawang, at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Ang mata ang ilaw ng katawan. Kung malinaw ang iyong paningin, maliliwanagan ang iyong buong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong paningin, mapupuno ng kadiliman ang iyong katawan. At kung ang liwanag mo'y madilim, ikaw nga ay tunay na nasa kadiliman. Walang aliping nakakapaglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Ang Diyos ang siyang magpala sa salita na ating pagbubulayan at ang ating pag-aaralan sa oras na ito. Lord, we ask the presence of the Holy Spirit to intervene with us, O God, na siyang mag-reveal, Lord God, ng message na nais mo, Panginoon, na siyang magtanim, Panginoon, sa bawat puso, Lord, ng bawat nakikinig ng iyong mga salita sa mga sandaling ito, O God. All this we pray in Jesus' name. Amen. Sa papagpalang umaga sa ating lahat, ang pamagat ng ating pag-aaral ngayong umaga po ay you've got to have one eye. Hindi po yung one eye na Illuminati. Amen? Ang ibig pong sabihin ng one eye or single eye or your eyes be single, sabi po doon sa verse 22 sa King James Version, babasahin ko po. The light of the body is the eye. If therefore your eye be single, your whole body shall be full of light. Doon ko po kinuha yung one eye na pamagat po natin sa ating umaga. Pag sinabi nating one eye, isa lang ang tingin. Pag sinabing eye be single, sabi po niya, ang focus po natin ay iisa. Kaya ako po tinatanong kanina kung ano ba ang aim mo sa iyong buhay. What is your aim? What is your goal? What is your plan? Saan ka nakatuon? Kanino nakatuon ang iyong buhay? Pangalawang katanungan is, kanino ka nga ba naglilingkod? Whom do you serve? Yun po yung mga sasagutin po natin sa ating pag-aaral ngayong umaga. Kung mag-iipon ka ng kayamanan, sabi po doon sa ating binasa kanina, ang ipunin natin ay ang mga kayamanang makalangit. Dahil sa langit, ang kayamanan na ating naiipon ay kayamanang hindi sinisira ng mga insekto. Hindi ito kinakalawang, ni hindi ito nananakaw ng tao. Dito sa lupa, ang ating mga kayamanan maaring masira, maaring mawala. Ang ibig sabihin po ng ating Panginoon sa kanyang mga salita ngayong umaga is that yung kayamanan na nandito sa lupa are temporal or temporary. So, bakit mo gugugulin ang buhay mo
sa mga bagay na temporary. So, gugulin natin ang ating buhay sa mga bagay na pang sa walang hanggan. Walang iba kundi ang mga bagay na makalangit. Pangalawa, kanino ka nga ba naglilingkod? Hindi po pwede sa buhay po natin na tayo ay katulad po ng fictional character na si Robin Hood, na gumagawa ka ng masama para gamitin mo sa kabutihan. Nagnanakaw ka para itulong mo sa iyong mga kapwa. So ang nais pong sabihin po sa atin ng Panginoon, hindi tayo pwedeng magkaroon ng double life. Dahil ang salvation, lagi po nating tatandaan, it's not by work. Gaano ka man kabuti, gaano man karami ang iyong natulungang tao, it is not guarantee na ikaw ay magkakaroon ng kaligtasan sa iyong buhay, sa iyong kaluluwa. Kundi, ang nakukuha mo lang is gratification ng iyong sarili, ng iyong katawan, ng iyong makamundong buhay. Pero yung makalangit na buhay, kayamanang makalangit, hindi yun nakaka-gratify ng iyong kaluluwa na siyang magiging resident ng langit. So, ang nais po na sabihin po sa atin ng Panginoon sa oras na ito, huwag po nating gugulin ang ating buhay sa mga bagay na makamundo. Priority. Ano ang priority po natin? Ang priority po ba natin ay pagpapayaman? Ang priority po ba natin ay pag-iipon ng maraming pera dito sa mundo? Pero nakakaligtaan naman po natin ang ating mas mahalaga na misyon. So hindi ko po sinasabi na wag po kayong mag-ipon, hindi ko po sinasabi na wag na kayong magtrabaho, wag na kayong magsipag, wag na kayong mag-hard work sa inyong mga pinagagawa. Na hindi ko rin po sinasabi na wag na po kayong magnegosyo. Pagkus nais kong ibahagi po sa atin kung ano nga ba ang ating priority. So, kailangan po nating matutunan ano nga ba talaga ang mas dapat po nating unahin sa ating buhay. Kaya ako po tinatanong kanina, what is your aim? Bakit ka nga ba nagtatrabaho? Bakit ka nga ba nag-aaral ng mabuti? Bakit ka nga ba nagsisipag sa iyong pagnenegosyo? Ito ba ay para sa pagpapayaman? Ito ba ay para sa pag-iipon ng maraming salapi? Kung yun ang priority po natin, kung yun po ang mindset na meron po tayo, then hindi po natin pinapaluguran ang ating Panginoon. Pero kung tayo ay nagsisipag, tayo ay nagtatrabaho, tayo ay nagnenegosyo, tayo ay nag-i-spend ng maraming time at panahon para sa ating pagnenegosyo o pagtatrabaho para sa ating Panginoon, then you are laying up treasures in heaven. So, yun po. Ayusin lamang po natin yung priority, yung goal po natin, bakit po natin ito ginagawa. So, kung ginagawa natin ito para sa Panginoon, then keep it up. Pero kung ginagawa mo ito para sa sarili mo lamang, then kapatid, you have to wake up. Dahil hindi yan yung purpose, hindi yan yung dahilan kung bakit ka dinala ng ating Panginoon sa lugar kung nasaan ka ngayon. I'm setting myself as an example. Lagi kong tinatanim sa sarili ko na nilagay ako ng Panginoon sa trabaho ko, kung saan ako ngayon, upang magamit ako ng Panginoon bilang instrumento sa mga tao na nakakasalamuha ko, upang maibahagi ko ang salita ng ating Panginoon. Every time na tumatanggap ako ng sahod, I always think na bless ako ng Panginoon financially, so that I can be a blessing to the church, so that I can be a blessing sa mga members ng aming congregation, ng ating congregation, sa mga tao na needy, sa mga tao na nangangailangan, sa mga tao na ginagamit ako ng Panginoon
para makilala nila ang kabutihan ng ating Panginoon. So, pangalawang katanungan, whom do you serve? Kanino ka nga ba naglilingkod? Sa kayamanan o sa Panginoon? Hindi po pwedeng double life po tayo. Kung sasabihin mo na ikaw ay nasa Panginoon, kailangan ang buhay mo ay nasa liwanag. Pwede mong sabihin na ikaw ay tinanggap mo na ang Panginoong Hesus, pero ikaw pa rin ay nabubuhay sa kadiliman. Ikaw pa rin ay nabubulag sa kasalanan. So, hindi po genuine yung pagtanggap na ginawa mo sa ating Panginoon kung walang nangyaring transformation sa iyong buhay. Kapatid, sa oras na ito, kung sa buhay mo, ikaw ay hindi pa tuluyang tumanggap sa ating Panginoon, o di kaya hindi ka pa tuluyang na-transform, maaari ba kitang ipanalangin sa oras na ito? Let's close our eyes and let us pray. Thank you, Father God. Maraming salamat sa kapatid, Panginoon, na nanonood sa sandaling ito, Panginoon, ng iyong mga salita. Panginoon, nakikinig, Lord God, ng pagbabahagi, Panginoon, ng pagpapahayag, Panginoon, ng iyong mga salita, O God. Lord, kung mayroon mang aspeto ng kanyang buhay, Panginoon, na sa oras na ito, sa mga sandaling ito, Panginoon, ay hindi pa tuluyang maliwanag, Panginoon, sa kanya, kung ano nga ba ang purpose, ano nga ba ang aim niya sa kanyang buhay, Panginoon. Gayon din, Lord, kung kanino nga ba siya naglilingkod, O God. Lord, I'm praying for this person right now, Panginoon. Let the power of the Holy Spirit, O God, be upon him, Panginoon. Lord, linisin mo siya, Panginoon. Pakabanalin, Panginoon, ng iyong banal na dugo, Panginoon. At tulungan mo siya, Panginoon, na mas makilala ka. Tulungan mo siya, Panginoon, na mas maliwanagan, Panginoon, ang kanyang pag-iisip, ang kanyang puso, Panginoon, upang Lord, makita niya, O God, na ikaw ang sentro ng kanyang buhay. Maraming salamat, Panginoon, O God. Lord, I dedicate this person, O God, sa inyo, Panginoon. Lord, sa oras, Lord, na ma-transform siya, Panginoon. Lord, hayaan mo, O God, na makita ng mga tao, Panginoon, ng kanyang mga kamag-anak, ng kanyang mga kaibigan, Panginoon, at kakilala, Panginoon, kung paano mo siyang binago, Panginoon. At Lord, lahat ng makakapuna, Panginoon, ng pagbabago sa kanyang buhay, O God, ay Lord, magiging tagasunod mo, Panginoon. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, ang pangako ng Panginoon, ang kautusan ng Panginoon sa umagang ito para po sa ating lahat, God's command, you have to choose kung kanino ka maglilingkod. Kung sa flesh, sa lust, sa worldly desires, o sa Panginoon. So, on this day, you have to choose whom you will serve. God's promise, if you keep your eye and be single, focus, centered kay Jesus, wealth, health, goodness in life shall follow. So, ayusin lang po natin, sino nga ba ang uunahin natin? Pag inuna mo ang Panginoon, sabi po sa Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and all His righteousness shall be added unto you. Pag inuna mo ang Panginoon, ang kaharian ng Panginoon sa iyong buhay, everything shall follow. Sa pagtatrabaho mo, kung inuuna mo ang Panginoon, promotion will follow. Sa pag-aaral mo, kung inuna mo ang Panginoon, advancement shall follow. Level up shall follow. Breakthrough will follow. Sa pagnenegosyo, kung inuuna mo ang Panginoon sa iyong buhay, dadagsa ang maraming kliyente sa buhay mo. So God's warning, wag po tayong mag-ipon ng kayamanan na makamundo, kundi ang ipunin po natin ay mga kayamanang makalangit. Application po sa umagang pong ito, strictly
no compromise. Strictly no compromise. Wag po nating i-compromise ang ating pananampalataya. Wag po nating i-compromise ang pagiging anak ng Panginoon. Kung ikaw ay tagasunod ng Panginoon, you have to totally na tumalikod sa kasalanan. You have to completely na gawin ang buhay mo na pinabanal ng ating Panginoon. So, hindi po natin yan magagawa kung wala po ang paggabay ng banal na Espiritu. Lagi po tayong makipag-connect sa Kanya dahil kung wala siya, hindi po natin ito makakaya. Lagi po nating itatanim yan sa ating puso. Ang ating flesh mahina, ang ating emosyon mahina. Pero pag sinamahan po tayo ng ating Panginoon, nothing is impossible. We can do all things through Christ who strengthens us. Yan po yung sabi po sa Philippians chapter 4 verse 13. Yung mga bagay na hindi mo kaya, isuko mo sa Kanya at magagawa mo ang lahat ng mga bagay sa mundo kasama siya. So that's all for today and God bless.